Magandang araw po. Handa ka na bang maranasan ang kilabot na hindi basta nawawala sa pagpatay ng ilaw? Tuklasin ang lihim sa likod ng isang simpleng damit na naging sisidlan ng puot, paghihiganti, at mga kaluluwang di matahimik. Ang damit ng multo, isang kwentong di mo malilimutan kahit anong suot mo. Halina at simulan. Kabanata 1, Ukay-ukay. Ang hangin sa kalsadang iyon ay may dalang kilabot, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa tila may mga matang nakasunod sa bawat hakbang ng mga naglalakad. Sa gilid ng lumang pamilihang bayan ng San Roque, naroon ang isang ukay-ukay na hindi mo agad mapapansin kung hindi mo alam ang daan. Walang maliwanag na karatula, walang musika, walang tao sa labas. Ngunit para kay Marjorie, isa itong kayamanang nakatago, isang paraisong pwedeng makahanap ng bihirang piraso ng damit sa murang halaga. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Jocelyn habang pinapawi ang pawis sa noo. Parang may masamang amoy. Baka galing sa kanal, sagot ni Marjorie, pilit na tumatawa. Pero kahit siya, ramdam ang bigat ng paligid. Parang may alikabok na hindi lang sa balat, kundi pati sa kaluluwa. Pumasok sila. Hindi kasing liwanag ng ibang tindahan ang loob. Madilim, puno ng anino. Ang mga damit ay nakasabit sa bakal na kawayan, tila ba may sarili silang buhay, bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Sa likod ng counter, naroon ang matandang tindera, nakatitig. Mapuputlang mata, kulubot ang balat, at tila walang pakialam kung may bumili man o wala. Hanap lang po, sabi ni Marjorie, medyo naiilang. Tahimik lang ang matanda. Ni hindi gumalaw. Parang rebulto. Habang naghahalungkat si Marjorie ng mga damit, may napansin siyang isang puting bestida. Hindi ito tulad ng iba, hindi gusgusin. Malinis. Vintage ang estilo, parang mula pa noong dekada 60. May burdang mga bulaklak sa laylayan. Sobrang elegante. Hala, ang ganda nito, bulalas ni Marjorie. Parang bago pa. Napatingin si Jocelyn. Parang pangkasal. O panglibing. Arte mo, natatawang sagot ni Marjorie. Pero nang hawakan niya ang tela, bigla siyang nanginig. Ang lamig. Parang may nagyelong hangin na dumaan sa kanyang mga ugat. Dinala niya ito sa counter. Magkano po ito? Tahimik pa rin ang matanda. Tinitigan siya ng matagal, saka dahan-dahang ngumiti, isang ngiting hindi mo mawari kung may kabutihan o kabaluktutan. 20 piso, anito, paos ang boses. 20 lang, takang tanong ni Marjorie. Sigurado po kayo? Ngumisi ang matanda. Ang damit, pumipili. Kung sayo yan, sayo na talaga. Tahimik silang nagkatinginan. Parang may ibinubulong ang paligid. Tila may mga yabag sa sulok ng tindahan, kahit silang tatlo lang ang naroon. Walang bentilador, pero gumagalaw ang kurtina. May aninong dumaan sa salamin. Ngunit wala doon. May naramdaman ka, bulong ni Jocelyn. Hindi sumagot si Marjorie. Hindi siya makagalaw. Tila ba ang bestida ay bumalot na sa kanyang isipan? Parang kinakausap siya, inaanyayahan, o baka'y inuutusan. Kinuha niya ang damit. Pag-uwi nila, agad niyang sinukat iyon sa harap ng salamin. Saktong-sakto. Parang ginawa para sa kanya. Tumingin siya sa sarili at sandaling humanga sa porma. Subalit nang saglit siyang kumurap, may nakita siya sa likod ng kanyang refleksyon. Isang babae nakatayo sa kanyang likuran. Maputla. Basa ang buhok. Puno ng dugo ang lig. Pagkakurap niya, wala na ito. Pinilit niyang ibaling sa katatawanan ang nakita. Pagod lang ako eh. Ngunit nang tinanggal niya ang bestida at inilapag sa kama, nakita niyang basa ang ilalim nito. Hindi pawis. Hindi tubig. Kundi dugo. At nang igalaw niya ang ilaw, isang linya ng mga basang yabag ang bumakat mula sa pintuan, papasok sa kanyang kwarto. Kabanata 2, Mga yabag sa dilim. Tahimik ang buong silid ni Marjorie, pero ang kanyang puso ay tila may sariling ritmo, mabilis, marahas, tila sasabog. Nakatingin siya sa sahig. Hindi siya makapaniwala. Basang mga yabag. Maliit. Parang sa babae. Nag-iwan ng mapulang marka sa puting sahig ng kanyang kwarto. Hindi ba ka nabasa lang yung bestida, bulong niya sa sarili, pilit kinukumbinsi ang sarili na may lohikal na paliwanag. Pero hindi niya maikakaila, wala namang tubig, wala ring ibang tao. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Jocelyn. Hello, sagot agad ng kaibigan. Uy, bakit?
Pumunta ka dito. Ngayon. Please. Nanginginig ang boses ni Marjorie. Anong nangyari? May kakaiba. Dali na, Jocelyn. Hindi na siya naghintay ng sagot. Binaba niya ang tawag at inilak ang pinto ng kanyang kwarto. Pilit niyang nilalabanan ang panginginig ng tuhod. Tiningnan niya muli ang bestida. Doon pa rin nakalatag sa kama. Tuyong-tuyo, ngunit sa sahig, andoon pa rin ang basang mga yabag. Isa, dalawa, tatlo papalapit sa kama. Walang bintana na bukas. Wala ring senyales ng ulan. Tahimik ang gabi, pero sa pandinig ni Marjorie, tila may kulog sa likod ng kanyang bungo. At doon niya narinig ang tunog. Tap. 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 Mula sa kisam. Tumingala siya. Mabagal. Mabigat ang pakiramdam ng batok niya na para bang may humahawak dito. Sa itaas ng kanyang kisame may tunog ng gumagapang. Parang paa, hubad, mabigat. Tap. 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 Nagkandautal ang kanyang hininga. Tila ba bumaba ang temperatura sa silid, malamig na parang bukas ang freezer. Tumakbo siya palabas ng kwarto, dinampot ang susi at binuksan ang pinto. Pero, blag! Sumara ito mag-isa. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig, yakap ang sarili. Tila may bumubulong sa paligid. Minsang pabulong, minsang may puot. Suotin mo, ibalik mo eh. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Bigla itong namatay. Wala namang mababang baterya. Walang signal. Wala ring kuryente. At noon niya naramdaman may malamig na palad na dumampi sa kanyang batok. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit sa salamin sa tapat ng kama, nakita niya ang refleksyon. Nakatayo siya roon, kasama ang isang babaeng maputla, mahaba ang buhok, nakasuot ng bestidang puti. Nakatingin sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay walang puti, itim lang. Malalim parang butas. Parang bangin. At mumiti ito. Tap. Bumukas ang pinto. Si Jocelyn. Marjorie. Ano bang natigilan siya? Anong amoy to? Parang bulok. Hindi sumagot si Marjorie. Nanginginig pa rin siya, nakaturo sa sahig. Nakita ni Jocelyn ang mga yabag. Hindi siya nakapagsalita. Nagtama ang kanilang mga mata at sabay silang tumingin sa kama. Wala na ang bestida. Hanapin natin, bulong ni Marjorie. Hindi. Hindi ba mas mabuting sunugin na lang? Hindi natin alam kung anong mangyayari kung gawin natin yon. Tahimik. Hanggang may narinig silang boses mula sa kisam. Mahina. Paos. Parang umiiyak. Hindi ko kasalanan, hindi ko kasalanan. Sabay silang tumingala. May umaagos na dugo mula sa siwang ng kisam. Kabanata 3, ang tinig sa kisam. Marjorie, umaagos na yung dugo, bulong ni Jocelyn, halos hindi na makahinga. Pareho silang nakatingala sa kisam, sa maliit na siwang kung saan dumaragasa ang malapot, madilim na likido. Isa, dalawang patak. Hanggang sa naging tuloy-tuloy. Hindi ito tubig, hindi rin pintura. Pulang-pula. Malagkit. Mabaho. Dugo. Ano to? Napaatras si Marjorie, agad na kinuha ang isang lumang payong at itinapat sa siwang, pero walang silbi. Dumaloy pa rin ang dugo, dumampi sa kama, sa sahig, at sa paa ni Jocelyn. Napaiyak si Jocelyn. Marjorie, anong klaseng kalokohan to? Hindi sumagot si Marjorie. Ang isip niya ay parang may hinahatak na aninong pabalik sa ukay-ukay. Sa bestida. Sa tindera. Sa mga mata ng multong nakita niya sa salamin. Hindi ito ordinaryong kaluluwa. Hindi lang ito nagpaparamdam. May hinahanap ito. May hinihingi. Biglang, kraak. Kraak. Tunog ng nabibitak na kahoy mula sa kisam. Sabay silang napatingin. May gumagalaw sa itaas. Mabigat. Mabagal. At pagkatapos may isang bagay na nahulog mula sa siwang. Isang piraso ng tela. Puting lace na bahira ng dugo. Burda ng bulaklak. Bahagi ng bestida. Hindi mo naman talaga binili iyon, Marjorie, kinuha ka ng damit, bulong ni Jocelyn. Pinili ka. Pak. Napatay ang ilaw.
Niyakap ni Marjorie ang sarili habang naririnig nila ang pagkaluskos ng kung anong nilalang sa kisam. Tila gumagapang ito. Hindi hayop. Hindi tao. May tunog ng kuko sa kahoy. Jocelyn, kailangan nating umalis, mariing bulong ni Marjorie. Ngayon. Agad silang tumakbo palabas ng kwarto. Binuksan ni Jocelyn ang pinto, ngunit pagdungaw nila sa labas, nagbago ang hitsura ng apartment. Madilim. Ibang-iba sa itsura kanina. Ang koridor ay tila lumalim, humaba. Ang mga ilaw sa kisam ay kumikislap, pero imbis na dilaw, kulay asul. Parang may tubig sa paligid. Hindi tayo makakalabas, nilalaro niya tayo, ani Marjorie. Sa gilid ng kanyang paningin may gumalaw. Isang babae, nakaputing bestida. Nakatayo sa dulo ng madilim na pasilyo. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lang. Clara, bulong ni Marjorie, di niya alam kung bakit lumabas ang pangalang iyon sa bibig niya. Parang hindi niya kontrolado. Sinong Clara? Tanong ni Jocelyn, nanginginig. Hindi sumagot si Marjorie. Lumingon siya muli, wala na ang babae. Pero may naiwan. Sa pinto ng apartment may lumang larawan. Itim at puti. Isang babae sa harap ng altar. Nakangiti. Hawak ang puting bestida. At sa sulok ng larawan, may nakasulat na pangalan, Clara San Gabriel, 1963. Sa likod ng larawan may sulat kamay. Ang sinumang magsuot ng aking damit ay magsisilbing pintuan hanggang ako'y makabalik. Biglang nag-ingay ang mga kisam. Nagtilian ang mga kaserola sa kusina. May nabasag na salamin sa banyo. At mula sa kisami, muli nilang narinig ang boses, mas malinaw na ngayon. Ibalik mo ako sa tubig. Blag! Isang malakas na tunog ang narinig mula sa itaas, parang may nabagsak. Tumingin sila sa kisam at nakita nilang bumukas na ito ng bahagya. May hagdang bakal na unti-unting bumaba. Atik, bulong ni Jocelyn. Hindi ko alam na may atik dito. Nagtama ang kanilang mga mata. At sabay silang napatingin sa taas. Walang ilaw. Walang katiyakan. Pero naroon ang sagot. Kabanata 4, sa itaas ng kadiliman. Ang hangin ay nanlamig ng tuluyan, at ang buong paligid ay tila huminto sa paghinga. Sa harap nina Marjorie at Jocelyn, ang hagdang bakal ay unti-unting bumaba mula sa kisem, parang niyayaya silang akyatin ang dilim. Marjorie, huwag na natin ituloy. Baka bitag to, garalgal na bulong ni Jocelyn, nalalamig ang mga palad habang hawak ang siko ng kaibigan. Ngunit hindi na siya napakinggan ni Marjorie. Para bang may magnetong humihila sa kanya paitaas. Parang tinatawag siya ng isang tinig na hindi marinig ng tenga, kundi ng mismong kaluluwa. Tumapak si Marjorie sa unang baitang. Kada hakbang niya pataas, lumulubog ang paligid sa mas malalim na kadiliman. Wala na ang liwanag mula sa silid. Pati ang mga ilaw sa labas, tila pinatay. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng bawat tapak sa bakal, tak-tak-tak. Sumunod si Jocelyn, ayaw iwan si Marjorie mag-isa. Nang makarating sila sa itaas, natagpuan nila ang isang lumang atik, mababa ang kisam, amoy amag, at punang alikabok at itim na tela. Walang kuryente. Tanging liwanag ng cellphone ni Jocelyn ang nagsilbing tanglaw. Sa isang sulok, may lumang bowl. Makulay ang kahoy, pero kupas na ang pintura. May ukit sa ibabaw, mga rosas, at sa gitna ng disenyo, ang inisyal, si SJ. Clara San Gabriel, bulong ni Marjorie. Pilit na binuksan ni Marjorie ang bowl. Sa una, hindi siya magtagumpay. Pero nang hawakan niya ito ng dalawang kamay, kusa itong bumukas. Sumalubong sa kanila ang amoy ng pagkabulok at kahalumigmigan. Sa loob, may puting bestida, parehong-pareho sa isinuot ni Marjorie. Dalawa sila, tanong ni Jocelyn, nanginginig. Ibig sabihin hindi lang yung suot mo ang nilapian. Hindi, sagot ni Marjorie, halos bulong. Ito ang orihinal. May kung anong bagay ang nakaipit sa damit, isang lumang litratong binilog at itinago sa tela. Binuklat nila ito. Larawan ng isang batang babae na nakatayo sa harap ng lawa. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe gamit ang tinta. Sa lawa ko siya pinatay. Sa tubig siya dapat manumbalik. Napaatras si Jocelyn. Marjorie, ibig sabihin, may pumatay sa kanya. Pinatay. At itinapon sa lawa. Kaya ang damit niya, sinusumpa. Naghahanap ng katawan. Gusto ng hustisya o paghihiganti.
Bigla, may narinig silang hagikhik mula sa likod ng atik. Mahinang tawa. Isang babae. Tumigil ang kanilang paghinga. Hindi niya ako pinakasalan. Kaya sinama ko siya sa akin. Mula sa dilim, lumitaw ang refleksyon ng isang babae sa salamin, malabong mukha, walang mata, duguan ng suot, nakatayo sa likod ng bowl. Marjorie, tinig ni Jocelyn, napakababa, tumakbo na tayo. Ngunit huli na. Sa isang iglap, naputol ang ilaw ng cellphone. Itim. Tahimik. Hanggang sa narinig muli nila ang hakbang, dahan-dahan, papalapit. May malamig na hininga sa batok ni Marjorie. Narinig niya ang bulong. Isuot mo ulit kung ayaw mong ikaw ang sumunod. Kabanata 5, ang lawa ng mga lihim. Isuot mo ulit kung ayaw mong ikaw ang sumunod. Ang bulong ay malamig, parang dumaan sa buto. Hindi umimik si Marjorie. Napakapit siya sa braso ni Jocelyn, at bagamat madilim ang atik, ramdam nilang may presensya, hindi imahinasyon, hindi guni-guni. Buhay ang kasamaan sa loob ng kwartong iyon. Maya-maya, biglang bumukas ang isang bintanang matagal nang nakakandado. Pumasok ang malamig na hangin. Sumayaw ang mga alikabok sa ere, at sa hangin, may dala itong amoy ng putik at bulok na tubig. Isang pamilyar na tanawin ang biglang pumasok sa isipan ni Marjorie. Isang lawa. Mapuno ang paligid. Tahimik pero hindi mapayapa. Mabigat. Parang libingan. Lawa ng San Lorenzo. Marjorie, wika ni Jocelyn habang unti-unting bumabalik ang liwanag sa atik. Hindi ba yan yung may istorya dati? Yung babae na nalunod? Tumango si Marjorie. Babae raw na iniwan ng kasintahan sa mismong araw ng kasal nila. Tapos, nakita raw siyang naglalakad sa paligid ng lawa. Suot ang bestida. Umiiyak. Clara. Nagkatinginan silang dalawa. Ang kabuuan ng puzzle ay dahan-dahang buo na sa kanilang isip. Hindi lang ito multo. Isa itong alaala ng pagpatay. At ang damit ay lalagyan ng paghihiganti. Muling tumunog ang kisem. Huminto ang hangin. At nang silipin nila ang bowl, wala na roon ang bestida. Wala rin ang larawan. Pak! Mula sa ibaba ng bahay, narinig nila ang pagbagsak ng pinto. Nagkatinginan silang muli. Tumakbo sila pababa, binabagtas ang dilim, ngunit paglabas nila ng atik, hindi na ito ang apartment ni Marjorie. Ang sahig ay kahoy, ang mga pader ay gawa sa luma at basang tabla. Amoy tubig. Amoy alon. Tumingin sila sa paligid. At biglang napagtanto, wala na sila sa bahay. Nasa harap na sila ng lawa ng San Lorenzo. Hindi ito totoo, bulong ni Jocelyn. Paanong? Ngunit bago pa siya matapos, may lumitaw sa gitna ng lawa. Isang babae. Nakalutang. Maputla. Buhok na mahaba't basang-basa. Nakasuot ng bestidang puti na ngayoy halos kulay putik at dugo. Nakatingin ito kay Marjorie, hindi galit kundi puno ng hinanakit. Lumakad si Marjorie, parang wala sa sarili. Marjorie, huwag. Baka kunin ka niya. Hindi nakinig si Marjorie. May iniabot ang multo mula sa tubig, isang singsing na may ukit. Lumapit si Marjorie at tinanggap ito. Bigla, naglaho ang babae. Nahulog si Marjorie sa tubig. Jocelyn, sigaw ni Marjorie bago siya nilamon ng madilim na tubig. Mabilis ang lahat. Bumigat ang paligid. Ang lawa ay tila naging bangin. Habang lumulubog si Marjorie, nakita niya ang mga imahe sa ilalim. Isang lalaki, pinipilit si Clara sa isang bangka. Isang sigaw. Isang pagtulak. Isang katawan na hindi na umahon. Sa huling pagkakataon, nakita ni Marjorie ang mukha ni Clara. Ito'y nalulunod sa dilim, ngunit may pagmamakaawa sa mata. Ikwento mo ang totoo. Pagkatapos, sumiklab ang liwanag. Blag! Umangat si Marjorie mula sa tubig, hingal na hingal. Ngunit wala na siya sa lawa. Nasa kanyang kwarto ulit. Basa ang kanyang buong katawan. At sa kama nandoon ang bestida. Tuyo. Malinis. Kulay puti ulit. Sa tabi nito, ang singsing na ibinigay sa kanya. At sa kisami, may bagong ukit, para bang isinulat gamit ang dugo. Isa na lang. Kabanata 6, ang huling saksi. Kinabukasan, malamig pa rin ang paligid sa loob ng silid ni Marjorie. Bagamat tirik ang araw sa labas, tila may ulap na nakabalot sa kanyang kwarto,
parang hindi pinapasok ng liwanag ang loob ng bahay. Ang damit ay nandoon pa rin sa kama, malinis, tuyo, ngunit naglalaman ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Sa tabi nito, ang singsing. Muli niyang tiningnan ang ukit sa loob ng singsing. Si plus M equals W. Si para kay Clara M, bulong niya. Sino si M? Sa sandaling iyon, naalala niya ang larawan sa bowl, ang lalaki sa tabi ni Clara, hawak ang kanyang baywang habang kinukunan ng litrato. Sa simula'y mukha lang ng karaniwang kasintahan. Pero may isang detalyeng hindi niya napansin dati, suot nito ang parehong singsing. Napalingon siya sa salamin. May refleksyong anino sa likod niya, mabilis na naglaho. Biglang tumulog ang cellphone niya. Si Jocelyn. Marjorie, may nalaman ako. Anong nalaman mo? Tanong niya, agad na tumayo. Yung lawa ng San Lorenzo, may luma palang kaso noong 1963. Babaeng nawawala, pinaghinalaang nalunod. Pero walang bangkay na nahanap. Si Clara. Pero ang nakakagulat, may suspect. Yung fiance niya. Manuel Reyes. Isang mayamang negosyante noong panahon na yon. May narinig akong chismis mula sa matandang tindera sa palengke. Napahinto si Jocelyn, parang nahirapan sa pagsasalita. Ano? Tanong ni Marjorie, kinakabahan. Yung ukay-ukay dating bahay daw yon ni Manuel. Napatayo si Marjorie, hawak pa rin ang singsing. Teka. Yung matandang tindera. Yung binilhan ko ng damit? May kilala akong journalist. Dati siyang crime researcher. Baka matulungan niya tayo. Kung may pinatay at may nawawalang katawan, kailangan tong lumabas. Baka ito ang hinihintay ni Clara. Kinagabihan. Pumunta si Marjorie sa bahay ni Aling Marta, ang matandang tindera ng ukay-ukay. Tahimik ang paligid. Wala masyadong tao sa eskinita, at ang tindahan ay halos sarado na. Tok-tok. Kumatok siya. Walang sumagot. Tok-tok. Tok-tok. Aling Marta. Biglang bumukas ang pinto. Ang matanda ay dahan-dahang sumilip, parang alam nang may darating. Alam kong darating ka. Napatigil si Marjorie. Po. Yung damit. Hindi ikaw ang una. Pero ikaw ang pinakamalapit. Anong ibig ninyong sabihin? Papasukin sana ni Aling Marta si Marjorie, ngunit bago ito makapasok, may narinig silang tunog ng basang hakbang sa sahig. Paglingon nila, may batang babae sa sulok ng tindahan. Basang buhok. Puting bestida. Duguan ang paa. Tumulo ang luha ni Aling Marta. Matagal ko nang pinagsisihan. Ako ang huling nakakita kay Clara bago siya nawala. Flashback, 1963. Hating gabi. Umuulan. Si Clara ay pumasok sa tindahan ni Aling Marta, noon ay bata pa. Basang-basa, nanginginig. Umiiyak. Ayaw na niya akong pakasalan. Ayaw na niya. Dahil buntis ako. Anong gagawin mo? Tanong ni Marta. Pupuntahan ko siya. Sa lawa. Sa dati naming tagpuan. Hindi na siya muling nakita. Kinabukasan, may natagpo ang sapatos sa pampang ng lawa. Walang bangkay. Bumalik sa kasalukuyan. Ngayon, pinipili ng kaluluwa ni Clara ang mga taong may ugnay sa kasinungalingan. Sa pananahimik. Sa pagkukubli ng katotohanan, ani Aling Marta. At Marjorie, ikaw may mata kang nakakakita. Bakit ako? Tanong ni Marjorie, halos maiyak. Dahil ikaw ang huling saksi. Binigyan ka niya ng singsing. Sa paningin niya, ikaw ang dapat magtapos ng kwento. Sa labas ng tindahan, lumitaw muli ang babae sa bestida. Nakatayo sa gitna ng kalye. Ngunit ngayon, hindi lang siya nagmamasid. Lumalapit na siya. Kabanata 7, ang sumpa ng katahimikan. Lumalapit na siya. Ang multo ni Clara, sa wakas, ay hindi na nanonood lang mula sa dilim. Ang malamig niyang presensya ay parabang tumatagos sa paligid. Unti-unti siyang lumalapit kay Marjorie at kay Aling Marta, at bawat hakbang niya sa basang semento ay tila nagpapabigat sa hangin, humihinto ang lahat, pati oras. Marjorie, usal ni Aling Marta, nanginginig ang kamay, huwag kang titingin sa mata niya. Kapag tinitigan ka ng isang nilalang na hindi matahimik, makikita niya ang lahat ng kasalanan mo, pati ang hindi mo alam na dala mo. Pero si Marjorie ay hindi umiwas. Ang mga mata ng multo ay butas. Itim.
Malalim. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may nakita siyang alaala, hindi kanya, kundi kay Clara. Flashback sa pamamagitan ng multo. Isang gabi sa ilalim ng buwan. Si Clara ay nakatayo sa may gilid ng lawa. Suot ang bestidang puti, may hawak na sulat, isang liham para kay Manuel. Ayaw mo na sa akin dahil buntis ako, bulong niya sa hangin habang dumadaloy ang luha. CJ. Ngunit kahit sa huling sandali, sasabihin kong minahal kita. Mula sa likod, lumapit si Manuel. Hindi siya nagdala ng bulaklak kundi ng galit. Ang paglitaw mo sa kasal, kahihiyan sa pamilya ko. Ayokong sirain mo ang buhay ko. At sa isang iglap itinulak niya si Clara sa tubig. Walang makakaalam. Walang makakarinig, usal ni Manuel habang unti-unting nilulubog ang katawan ni Clara gamit ang kanyang paa. Dito ka na mananatili. Habang buhay. Bumalik sa kasalukuyan. Napasigaw si Marjorie na paupo sa sahig ng tindahan. Iyak siya ng iyak. Ngayon ay alam na niya ang buong katotohanan. Pinatay siya. Si Clara. At walang gumawa ng kahit ano. Lahat kayo nanahimik, sigaw niya kay Aling Marta. Tumango si Aling Marta, puno ng guilt sa mata. Kami ang nagsara ng bibig. Kami ang naging dahilan kung bakit siya nanatili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kaya hindi siya umaalis. Kaya ang damit, ang singsing, ay hindi tumitigil. Dahil hindi pa tapos ang kwento. Maya-maya, biglang nanginig ang buong tindahan. Pumutok ang mga ilaw. Nabasag ang mga salamin. At sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Clara, hindi na multo, kundi isang anino ng puot. Nagsimulang magsalita si Aling Marta. Umiyak siya habang paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawad, Clara. Ngunit hindi sumagot ang espiritu. Sa halip, lumingon ito kay Marjorie, saka itinuro ang singsing. Tapusin mo, bulong ni Clara, hindi sa bibig, kundi direkta sa isipan ni Marjorie. Kinabukasan, tumungo si Marjorie sa City Archives kasama ang journalist na kaibigan niya, si Miguel. Ipinakita niya ang singsing, ang larawan, ang lumang sulat ni Clara na natagpuan niya sa bowl. Pagkatapos ng ilang oras, may natuklasan si Miguel. May bagong development. Isang hindi kilalang bangkay ang natagpuan sa ilalim ng lawa ng San Lorenzo kagabi lang. Nakaputing bestida. May bitbit na luma at kalawangin na alahas sa palad. Napatingin si Marjorie sa singsing na hawak niya. Ang isa pa, nasa kamay ni Clara. Sa huling bahagi ng araw, nagpunta si Marjorie sa gilid ng lawa. Dala niya ang singsing. Tahimik ang paligid. Tahimik ang tubig. Ngunit may presensyang nagmamasid. Isinubo niya sa hangin ang huling mga salita. Clara, lumabas na ang katotohanan. Hindi ka na nakakalimutan. Isinawsaw niya ang singsing sa tubig. At sa isang kisap mata, may liwanag na bumalot sa lawa. Isang babaeng hugis ang marahang umahon mula sa gitna, payapa ang mukha, walang galit. At bago ito tuluyang naglaho, umiti ito kay Marjorie. Sa unang pagkakataon hindi malamig ang paligid. Tahimik, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa wakas, may katahimikan na ang kaluluwa. Kabanata 8, ang lihim ng kasal. Akala ni Marjorie ay tapos na ang lahat. Nailantad na ang kasalanan ni Manuel. Naibalik na sa liwanag ang bangkay ni Clara. Inilibing ito ng maayos, may dasal, may bulaklak, at may mga saksi. Pero sa kabila ng lahat, may hindi pa rin siya maipaliwanag. Bakit nandoon pa rin ang damit sa kanyang aparador? Kinabukasan matapos ang libing, pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ulit ang bestida, malinis, nakatiklop, at maingat na inilagay sa kama niya. Para bang may nagbalik nito nang may malasakit. Wala na sanang dahilan para nandoon pa ito. Hanggang sa mapansin niyang may nakatabing papel sa loob ng tela. Lumang sulat. Ang tinta ay bahagyang kupas, ngunit mababasa pa rin. Kung hindi ko man maisigaw sa altar ang aking pag-ibig, isusulat ko na lang ito rito. Sa araw ng ating kasal, Manuel, sana'y malaman mong pinili kita kahit pa ako'y iniwan mo. Clara. Napaupo si Marjorie sa gilid ng kama. Pinagmasdan niyang muli ang tela ng bestida. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang detalye sa laylayan nito, may mga maliliit na sulsi, mga sinadyang tahi na parang itinatago ang isang bagay. Kumuha siya ng gunting. Maingat niyang tinastas ang tahi sa laylayan, at mula roon, may nahulog na maliit na piraso ng papel, isa pang sulat.
Ngunit hindi ito mula kay Clara. Hindi ko siya kayang pakasalan. Hindi siya ang mahal ko. Pero hindi ko rin kayang sirain siya. Kaya't sana patawad. Bulong ni Marjorie. Hindi si Manuel? Tumayo siya, nilapitan ang laptop niya, at muling binalikan ang mga lumang artikulo tungkol kay Clara at Manuel. Muli niyang tinignan ang larawan. 1, 2, 3 ulit. May isang pattern. Ang isang lalaki na lagi nilang inaakalang si Manuel, hindi pala siya ang kasintahan. Isang pagkakamali sa mga lumang ulat. At sa sulok ng isang lumang larawan ng engagement party, may pangalan na halos natabunan ng kalumaan ng papel. Clara and Mateo, 1962. Mateo. Hindi si Manuel. Lumapit siya kay Jocelyn. Mateo ang tunay niyang fiancé, hindi si Manuel. Si Manuel ang pinsan ni Clara, at siya ang pumatay, pero ang pag-ibig ni Clara, hindi sa kanya, kundi kay Mateo. Nagkaroon ng biglang linaw sa lahat. Ang dahilan ng pagpatay ay hindi basta kahihiyan, kundi selos. Napuno ng galit si Manuel sa tuwing makikita niya si Clara at Mateo. Nang magdesisyon si Clara na ianunsyo ang kanilang pagbubuntis at ikasal sa isang simpleng seremonya sa gilid ng lawa, sinundan sila ni Manuel. Si Mateo ay hindi kailanman tumalikod sa kanya, kundi siya rin ay pinatahimik. Makalipas ang ilang araw, tumanggap si Marjorie ng liham mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Gawa ito sa lumang papel, sulat kamay. Ako si Mateo del Rosario. Ako ang tunay na fiancé ni Clara. Matagal na akong nagtatago. Ako ang tunay na dapat magsalita, pero pinili kong manahimik dahil sa takot. Kung nasa iyo pa ang damit, ibalik mo ito sa simbahan kung saan kami sana ikakasal. Doon siya huling humiling ng pag-ibig. Kasabay ni Marjorie si Jocelyn sa pagpunta sa lumang simbahang bato malapit sa gilid ng bayan, isang abandonadong lugar, barado na ang mga bintana at giba ang mga pader. Ngunit pagdating nila roon, tila may kakaibang presensya, malamig ngunit hindi nakakatakot. Sa altar, maingat na inilatag ni Marjorie ang bestida. Clara, ito na ang araw na hindi mo naranasan. Ngayon ikakasal ka, kahit sa alaala lang. Tahimik. Hanggang sa marinig nila ang pag-awit ng mga ibon sa labas ng simbahan. Ang araw ay pumasok sa bintana. At sa isang saglit, nakita nilang dalawa ang refleksyon ng isang babae sa salamin ng antigong dambana. Nakasuot ng bestida. Payapa. At sa tabi nito, isang lalaking nakatayo, nakangiti, hawak ang kanyang kamay. Clara at Mateo. Sa wakas, pinagsama rin sila ng tadhana. Sa kanilang likuran, dahan-dahang naglaho ang bestida. Kasabay nito ang isang malamig na haplos sa balikat ni Marjorie, parang pasasalamat. At ang huling bulong na narinig nila mula sa hangin. Wala na akong sakit. Salamat. Kabanata 9, ang halik ng kadiliman. Tahimik ang lahat sa loob ng lumang simbahan. Matapos iwan doon ang bestida, ang kapaligiran ay tila gumaan. Para bang ang mismong hangin ay nagpasalamat. Akala ni Marjorie, doon magtatapos ang lahat. Pero mali siya. Pagbalik niya sa bahay, isang kakaibang lamig ang sumalubong sa kanya. Mas matalim. Mas madilim. Pagpasok niya sa kwarto, wala na roon ang singsing. Ngunit sa salamin, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon, isang kamay na duguan, nakasulat sa hamog ng salamin. Hindi siya ang tanging biktima. Kinabukasan. Nagkita muli sina Marjorie at Jocelyn sa bahay ni Miguel, ang journalist. Ipinaliwanag ni Marjorie ang mensaheng nakita niya. Halos hindi sila makapaniwala. Sino pa ang biktima kung hindi si Clara? Tanong ni Jocelyn. Binuksan ni Miguel ang isang makalumang file. Habang inaaral ko ang kaso ni Clara at Mateo, may napansin akong kakaiba. Mula 1960 hanggang 1972, may 9 na babaeng naiulat na nawawala sa parehong lugar, lahat malapit sa lawa ng San Lorenzo. Hindi lang si Clara, bulalas ni Marjorie. Hindi. Si Clara lang ang isa sa kanila. At may pattern. Ipinakita ni Miguel ang mga larawan ng mga nawawalang babae, lahat ay halos magkaedad, lahat ay may katangiang magkahawig, maputi, mahaba ang buhok, at simple ang pananamit. May isa pang detalye, lahat sila ay dinala sa parehong simbahan bago mawala. Gabi. Naiwan mag-isa si Marjorie sa bahay. Hawak niya ang mga lumang retrato at artikulo.
Habang binabasa ang pangalan ng mga nawawalang babae, isa-isang sumilay sa paligid ang malamlam na liwanag ng kandila. Nawalan ng kuryente. At sa harap niya, sa gitna ng mesa, may biglang sumulpot na papel, tila isinulat gamit ang dugo. Si Mateo ay hindi santo. Napatayo si Marjorie. Tumunog ang telepono. Walang signal. Sa sulok ng kanyang mata may gumagalaw. Sa salamin sa sala may aninong dumaan. Napalingon siya. Wala. Hanggang sa bumalik siya sa mesa, at nakita ang larawan ni Mateo, may mga pilas na markang tila kinayas ang kanyang mga mata sa litrato. Kasaysayan ng dilim. Kinabukasan, bumalik si Marjorie kay Aling Marta upang tanungin pa ang nalalaman nito. Doon, napilitang magsalita ang matanda. Hindi lang si Manuel ang may galit kay Clara. Si Mateo hindi niya lang minahal si Clara. Obsessed siya. At hindi lang kay Clara. Lahat ng babaeng kahawig niya, sinusundan niya. Si Mateo pumatay, tanong ni Marjorie. Tumango si Aling Marta, mabigat ang mukha. Akala namin si Manuel ang halimaw. Pero ang tunay na kadiliman, nakatago sa ngiti ni Mateo. Matagal na naming alam pero sino ba naman kami para labanan ang mayayaman noon? Tahimik ang buong bayan, Marjorie. Walang nagsalita. Walang lumaban. Gabi ng paghahayag. Lumabas si Marjorie sa lawa muli, dala ang bagong katotohanan. Doon niya hinagis ang huling larawan ni Mateo. Ngunit pagtalikod niya, isang multong lalaki ang lumitaw sa likuran niya, si Mateo. Ngunit hindi payapa ang mukha nito. Ito ay baluktot ng galit, pagkabigo, at pagkauhaw sa kontrol. Pinakawalan mo siya. Pero ako. Nakalimutan mo ako. Hindi ito multong nagdadalamhati. Isa itong multong halimaw, nakalimutan sa kasaysayan, galit na galit, at ngayon ay nais ng bagong katawan. Tulungan mo akong matapos ang kasal namin, bulong nito. Hindi, sigaw ni Marjorie. Tumakbo siya, pero bawat hakbang ay parang gumagaan ang lupa. Ang paligid ay naging ibang mundo, itim, walang hangin, walang tunog. Hanggang sa may kamay na sumalo sa kanya mula sa likod. Si Clara. Hindi multo. Hindi rin lubos na buhay. Isang alaala ng katotohanang bumalik. Hindi siya dapat mabuhay muli. Hindi siya dapat makatakas. At sa liwanag na bumalot sa kanila, hinawakan ni Clara si Marjorie, at sabay silang humawak sa singsing, ang parehong singsing na nagbukas ng pinto sa sumpa. Biglang liwanag. Biglang sigaw. Biglang katahimikan. Nang magising si Marjorie, nasa ospital siya. Si Jocelyn ang unang nakita niya. Nakita ka naming walang malay sa tabing lawa. May marka ka sa braso, hugis singsing. Nawala na ba siya? Tanong ni Marjorie, mahina ang boses. Wala na ang lahat. Pati simbahan na tupok sa apoy. Parang sinadya. At sa kanyang palad, isang abo ang natira, hugis ng singsing. Kabanata 10, ang huling pananahi. Isang linggo matapos ang insidente sa lawa, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng buhay sa bayan. Wala nang kakaibang lamig. Wala nang misteryosong mga damit. Wala nang multong nagpaparamdam. Ngunit si Marjorie ay hindi pa rin matahimik. May natitirang tanong na kumakain sa kanyang isipan. Kung nasunog na ang simbahan at nawala na ang mga espiritu, bakit parang may nanonood pa rin sa akin tuwing gabi? Ang panaginip. Isang gabi, habang tulog si Marjorie, napadpad siya sa isang panaginip. Sa panaginip, siya'y muling nakasuot ng puting bestida. Katulad ng kay Clara. Malamig. Mahangin. At ang paligid ay kulay abo. Sa gitna ng isang malawak na kwarto na may makinang panahi, may isang matandang babae na nakaupo. Hindi niya kilala ang mukha nito. Subalit ang mga mata nito parang salamin ng kasaysayan. Alam mo ba kung bakit hindi natatapos ang mga kwento? Tanong ng matanda habang patuloy sa pagtatahi. Dahil ang mga sugat, kahit anong tahi, ay muling napupunit kung hindi tinatanggap. Sa mesa, nakalatag ang buhok. Buhok ng mga babaeng nawawala. At sa dulo ng makina, tila nabubuo ang bagong kasuotan, isang damit na hindi puti kundi itim. Ang panahon ng paglalantad. Pagkagising, agad na nagtungo si Marjorie kay Miguel. Ipinakita niya ang kanyang panaginip at ang bagong marka sa kanyang balikat, isang bordang hugis karayom na tila isinulat ng apoy. May isang hindi pa natin na isaalang-alang, ani Miguel habang hinahalukay ang mga lumang tala. Bago naging simbahan ang gusaling iyon sa Maylawa,
ito'y pagawaan ng damit noong panahon ng digmaan. Pagawaan. Isang kilalang modista ang pinatay doon, isang babaeng sinasabing mangkukulam, sapagkat gumagawa raw siya ng mga damit na nakakapagpabalik ng damdamin. Clara, hindi lang siya biktima ng pag-ibig. Biktima rin siya ng kwento ng lugar na yon. Ang bawat babaeng nawawala ay iniugnay sa isang pattern, lahat ay suot ang isang kasuotan mula sa ukay na nagmula sa mismong pagawaan. Pagbabalik sa pinagmulan. Sa tulong ng impormasyon ni Miguel, muling binalikan ni Marjorie at Jocelyn ang lugar ng simbahan, ngayoy abot sira na, ngunit sa ilalim nito ay natagpuan nila ang isang underground cellar. Sa loob nito, mga lumang aparador, damit na kulay abo at itim, at sa pinakagitna, isang makinang panahi na kinakalawang ngunit tila buhay pa rin. At sa likod nito, may lumang diary mula sa modistang babae. Ang mga tinatahi kong damit ay hindi basta tela. Dugo, hibla ng buhok at alaala ng sugatang damdamin. Lahat ng babaeng dumanas ng sakit, iniipon ko. Hanggang sa makabuo ako ng kasuotang kayang iligtas ang kanilang mga kwento mula sa pagkalimot. Ang damit ng multo. Ang huling pananahi. Napagdesisyonan ni Marjorie na tapusin ang kasaysayan ng damit sa iisang paraan, gamitin muli ang makinang panahi, ngunit hindi upang gumawa ng kasuotan para sa patay, kundi upang tahiin ang kasaysayan ng mga nawawala. Ginawa niyang quilt, isang tipak-tipak na telang binubuo ng lumang bestida ni Clara, retaso mula sa ukay-ukay, at ang pangalan ng bawat babaeng nawala. Habang tinatahi niya ito, nagsimula siyang marinig ang mga bulong. Ako si Rosalia D. Ako si Teresa Lee. Ako si Hilda Ng. Isa-isang lumitaw ang mga anino ng mga babaeng hindi nabigyan ng hustisya, hindi upang manakot, kundi upang magpasalamat. At sa kanyang huling tahi, nagliwanag ang kwarto. Ang makina ay naputol sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng tela, nabuo ang isang mensahe. Sa wakas narinig niyo kami. Makalipas ang ilang buwan, itinayo ni Marjorie ang isang maliit na museo sa dating kinalalagyan ng simbahan, hindi para sa multo, kundi para sa mga babaeng nawala. Pinangalanan niya itong Ang Huling Pananahi, mga kasuotang may alaala. Sa huling sulok ng museo, nakapaskil ang quilt na tinahi niya, ang huling damit ng multo. At tuwing gabi, habang sarado na ang museo, may naririnig pa rin ang mga bantay. Isang makinang panahi na umaandar mag-isa. Tahimik. Tapat. Walang takot. Na para bang may isang kaluluwang patuloy na nagtatahi, hindi na ng paghihiganti, kundi ng kapayapaan. Kung nagustuhan mo ang kwento ng Ang Damit ng Multo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at higit sa lahat, mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento ng kababalaghan, misteryo, at katatakutan. Salamat po. God bless.